Madalas hindi makatulog si Marlene. Pinangangambahan ang bagong araw na paparating. Pag medyo gabi na, sabi ko, ay maumaga na naman. Wala naman mga pamasa yung mga anak ko. Yung mga baon nila. Pagkain namin sa umaga. Simpleng may bahay si Marilyn habang ang kanyang asawang si Diosdado ay welder sa isang pabrika. Ang maliit niyang kita ay hindi sapat para sa kanilang pamilya. Madalas nilang pagsaluhan ay konting kanin sinabawan ng kape. Nagdadasal talaga ako noon na sana magkaroon kami ng ibang pagkikitaan. Ako extra pagkikitaan dahil kulang nga ang sahod ng asawa ko. Si Marlene ay nakatira dito sa Payatas, Quezon City. Noong 1997, nagsimula ang Community Transformation Program ng Operation Blessing dito. Ang ginawa po nila ay nagbigay po sila ng ilang mga livelihood sa ilang mga pamilya dito. At si Marlene at Diosdado ay nag-umpisa sila gumawa at magtinda ng mga baskets. Nasa bahay lang kasi, pwede ko pang matiritingaan aking mga anak. Masaya po kami noon. Masaya ako noon dahil magkakaroon ako ng extra kita, parang makakatulong ako sa aking asawa. Magkasamang itinaguyod ng mag-asawa ang kanilang bagong negosyo. Pati mga anak nila ay tumutulong pagka-uwi mula sa eskwela. 11 taon na ang nakalilipas. Binisita ko sina Marlene at Diosdado, kasama sina Kata at Dr. Kim ng Operation Blessing upang kamustahin sila. Nalaman naming dahil sa dami ng order, pati mga kapitbahay ni na Marlene ay nabigyan nila ng hanap buhay sa paggawa ng bayong. Itinitinda nila ang makukulay nilang bayong sa iba't ibang palengke sa Maynila at tuloy-tuloy ang paglago ng kanilang negosyo. Actually, noon ang mga anak nila, para doon magkabaon, ang gagawa sila ng isang basket. Pag ibinigay sa kanila isang oras, may baon na kinalampasan. So talagang walang excuse sa kahirapan o sa pagkandahop dahil merong pamamaraan para kumita kahit yung mga anak ninyo, yung mga bata. No? Totoo yan. Konting sipag lang, meron ka ng pambangon at pangkain. Di ba sa pang-araw-araw? Nakita namin ang kanilang sipag at tiyaga sa pagpapaunlad ng una nilang negosyo sa bayong. Kung kaya't minarapat namin patuloy silang pamuhunan. Binigyan namin sila ng bagong kalan at mga gamit na panluto upang mapalago rin ang kanilang bagong negosyo. Naramdaman ko, ma'am, yung pagmamahal ng Panginoon sa amin. Kaya malaking tulong, ma'am, yung nagawa niyo, ma'am, sa akin. Nagpapasalamat ako sa inyo, sa Panginoon.